Babalik ang aming palatuntunan at masasaksihan ninyo ang isa na namang kwento na kukurot sa ating mga puso tungkol sa tunay na buhay, pag-asa, tiwala at pagmamahalan. Panoorin ang kwento na magmumulat sa ating mga mata na sa bawat tagumpay, likod nito ang hirap at pagsubok ng nakaraan. Simulan na natin ang kwentong pinamagatang ang panalangin. Sa isang bayan sa kabululan ng Ephraim ay may nakatirang lalaki na nagngangalang Elkanah. Dalawa ang asawa ni Elkanah, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkanah sa Shilo upang sumamba at mag-alay ng handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Naroon ang mga anak ni Eli, sina Hofni at Pineas. Taon-taon naghahandog si Elkanah. Binibigyan niya rin ang mga anak niya kay Penina. Ang bawat pamilya niya ay hinahandogan niya ng alay. Tuwing maghahandog siya, ay binibigyan niya ng tig-isang bahagi ang anak niya kay Penina at kay Penina. Pero, mas marami ang binibigay niya kay Ana sapagkat ito ay mahal na mahal niya kahit wala itong anak. Si Ana ay palaging kinukot niya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na siya ay magkaanak. Palaging ginagawa ito ni Penina kay Ana. Mga anak, mag-iwan muna kayo dyan at pupunta lang ako kay Ana. Ana, kamusta ka na? Maala naman ang isang taon, hindi ka pa rin magkaanak. Hindi ka pa rin binibiyaan ng mga anak. Sa tingin mo, bibiyaan kaya ng ating mga Panginoon? Nakakaawa ka naman. Iyak siya kaya. Oo, Ana. Bakit hindi ka kumakain? May problema ka na naman ba? Hindi pa ba ako sapat? Lagi na lang ako kinukot siya ng Penina. Hindi ko alam, may awa pa kaya sa akin si Yahweh? Ilang taon na hindi tayo nagkakaanak. Umapapana ako sa aking sarili. Huwag kang mapaghapan. Kaya ako ang Diyos. Matapos nilang kumain, pumunta si Ana sa bahay ni Yahweh at nanalangin. Nagkataong nakaupo si Eli sa pintuan at buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Ganito ang kanyang panalangin. Yahweh! Diyos na makapangyarihan sa lahat! Kapandan mo ko! Alam ko ako makasalanan, ngunit alam ko, Lord, ako'y dapat na kaluwaban ng isang anak. Isang anak na lalaki lamang, Panginoon. Yahweh, kalooban niyo lang ako ng isang anak na lalaki at ihahandog ko siya sa habang buhay sa inyo at hindi ko ipapaputo ng kanyang buhok. Habang nananalangin si Ana, ang bibig niya ay pinagmamasdan ni Eli. Inakala niyang ito'y lasing. Tama lang yung pagdalasing. Hindi lang yung pagdalasing ng anak.
hindi po ako lasing. Ni hindi nga po ako tumitigil ng anumang alak. Gusto ko lamang idulog kay Yahweh ang lahat ng aking dalangin. Kung gayoy, mapanatag ka, umuwi ka ng may kapayapaan. Dahil bigil nawa ng Diyos ng Israel ang iyong kahilingan. Sa maling sa katotohanan ang iyong sinabi sa akin. Sa aming salamat. Bumalik sa kanilang tinutuluyan si Ana at kumain, wala na ang bigat sa kanyang kalooban. Sumasamba kay Yahweh si Elkana at si Ana. Umuwi sila at sinipingan ni Elkana si Ana at dininig ni Yahweh ang dalangin nito. Salamat po, Panginoon! Ay, bilis mo. Pagkalipas ng ilang araw, ng ilang buwan, ay nanganak si Ana. Ripple ano yun? Hindi lang ano? Pagkalipas ng ilang buwan, dininig ng Diyos ang panalangin nila at nagluwal ng batang lalaki si Ana. Amerikano bloody book eh. Salamat, Panginoon! Sa inyong biyaya! Pagkalipas ng isang taon, Parang talaga ano? Si Andy. makalipas ang 1,000 gising. Bilangin niyo yung 1,000 gising. Makalipas ang 1,000 gising. Natutulog. Makikita natin ang anak ni Elkana at Ana. Ayun na, ayun na. Yan na, apam. Ayun na, ayun, apam na. Ay, apam. Nasama na. Apam na nga. Parang si Tibesi na. Iahandog ni Ana si Samuel kay Yahweh. Pupunta sila kay Eli at ipagpupurihin nila ang Diyos. Walang fourth part of ito po ang aming anak ni si Samuel ay hinahandol na po namin sa inyo. Dininig ni Yahweh ang aming dalangin. Purihin ang Panginoon. Galing ko niya. Purihin ang Diyos. Papuri sa Lord. Natunghayan niyo ang kwento ng kadakilaan ng Diyos sa buhay ni Ana na hinango sa aklat ng unang